Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Ayun mga boss, magsishare na naman ako sa inyo tungkol sa sili pa rin. Itong common na problema sa sili na minsan masakit sa ulo rin to talaga pagka hindi mo alam yung gagawin nito eh. So ngayon mga boss, dito ako sa dito sa aming silihan at kumuha tayo ng aktual na puno na may problema para ibahagi ko sa inyo para magkaroon naman kayo ng idea. So ito mga boss panoorin niyo ito. So ngayon mga boss, ito naman yung ibabagi ko sa inyo ang tungkol naman sa common na problema ng sili na naglalanta. Kadalasan na-encounter ito ng mga sili farmers kung alin yung sili na malalaki na, marami ng bunga, yung iba malapit na mag-harvest, yung iba nga ay nag-harvest na talaga. Saka naman naglalanta ang sili isa-isa at namamatay. So ngayon mga boss, ito meron ako nitong kinuha na puno ng sili. Dito mismo sa sili ko mga boss, sa actual ito, binunot ko para ipakita ko sa inyo ang isa sa mga dahilan ng paglalanta. Kasi ang sili, maraming dahilan ang paglalanta. Halimbawa, ulan ng ulan at nababad sa tubig ng ugat ng sili, ay pag umaraw, natural, maglalanta yan. Pagka naman ang sili sobra sa pataba at umulan din bigla, so pag umaraw, maglalanta pa rin. At napakaraming dahilan pa mga boss. Kung minsan pag tuyo ang lupa, sobrang tuyo, naglalanta rin. Kung minsan yung sinasabi nilang bacterial wilt, pag tumama sa sili, naglalanta rin. Ganon din yung tinamaan ng southern blight, naglalanta rin. Pero yan ay mga iba-iba ang kanilang mga palatandaan at dahilan ng paglalanta. So ito ngayon mga boss, ipakita ko sa inyo na sakit ng sili naman na naglalanta rin. Iba sakit naman ito mga boss. Ito yung sakit naman ng sili sa ugat naman ito, dahil naman ito sa mga peste, sa mga insekto sa lupa. So ito mga boss, at ipakita ko sa inyo itong yung actual mismo itong sili kong binunot. Ito mga boss, tingnan nyo ito. Binunot ko ito mismo dyan sa silihan ko. Ayan mga boss, kung makita nyo mga dahon, yung lanta siya at yung ibang dahon ay tuyo na nga. At matagal na siya naglalanta. Ayan mga boss, kung mapansin nyo yung ugat niya ayan may mga bukol-bukol. Ayan, di ba? Para siyang mani, may mga bukol-bukol yung ugat niya. At naglalanta siya tuwing mainit, naglalanta. Pagkagabi, ay nabubuhay siya, hindi siya lanta. So tingnan niyo mabuti mga boss, yung bukol-bukol na yan. Yan. Di ba? Kapangit ng ugat niya, marami bukol-bukol, para siyang ugat ng mani na may mga laman na bukol-bukol. Ayun Yan. Yan mga boss yung tinatawag na nematodes. Ayun maraming bukol-bukol. Yan yung nematodes. Kaya siya naglalanta. Kasi ang ugat niya ay sinisira ng mga insekto sa ilalim ng lupa. Yan, nematodes mga boss yan or nematodes. Yan. At ito na mga boss yung normal na walang tama ng nematodes. Yan ang maganda dahon niya. Pero naglanta na rin siya at binunot ko mainit dito sa amin kasi ngayon. Ito mga boss yung walang tama. Tingnan nyo ugat niya Ayun malinis, walang bukol-bukol at maputi. 'Di ba? Yan yung normal na ugat niya na walang tama ng nematodes. So, ito naman, ang may tama ng nematodes, kulay brown naman siya. Ayan. 'Di ba? So malaki pinagkaiba nila. Samantala yung walang tama malinis yung ugat niya, kulay puti at walang bukol-bukol. At yung may tama ay may bukol-bukol. Yan yung dito mga boss sa mga silihan ko So sa obserbasyon ko mga boss, itong nematodes na ito, kadalasan ito tumatama pag yung sili kong tanim ay malapit sa kahoyan. Katulad yan itong sili kong tanim ngayon kung makita sa paligid natin ay puro kahoyan. Yung mga puno ng sili na malapit din sa puno ng kahoy at inaabot ng ugat ng kahoy, siya yung kadalasan ang tiyatamaan ng nematodes. Pero yung mga tanim ko sa open field, katulad ng mga tiyataniman namin sa lulad, sa taniman ng palay, hindi siya nagkakaganyan kasi nga walang kahoy. Dito naman sa kahoyan, yun nga nangyayari Tingnan nyo, tabi lang ng kahoyan kasi itong silihan ko. So nagkakaganyan siya.
Pero yung mga tanim ko sa open field, hindi nagkakaganyan, yung malayo sa kahoyan. So ewan ko lang sa iba natin boss na nagtatanim sa malayo sa kahoyan kung nakaka-encounter din sila ng ganito. Ako, ayon sa aking obserbasyon, pag sa tabi ng kahoyan yung mga sili kong tanim, nagkakaganyan siya, tinatamaan ng nematodes. Nematodes yan, yung mga soil-borne insect, yung mga insektong nabubuhay sa ilalim ng lupa. So ayan. So ang iba dyan, pag nakikita na naglalanta, sabi agad nila, bacterial wilt daw yan. Katulad ng isang napanood kong nagbablog din, binubunot niya talaga yung sili niya actual sa pinapakita sa video na ganyan naman may tama ng nematodes, bukol-bukol. Nagbubunot niya, sabi niya bacterial wilt daw yan, ganyan sabi niya. Sabi niya sa mga nanonood. Hindi yan mga boss bacterial wilt. Yan nga yung nematodes. Ang nematodes ay may lunas. Ang bacterial wilt po ay wala yung gamot. Hindi po yun nagagamot. Kasi wala pang na-inventong gamot para sa bacterial wilt. Ang tanging solusyon na magagawa sa bacterial wilt ay bunutin yung may tama at saka sunugin o itapon sa malayong lugar. So ito naman nematodes, pag hindi pa naman siya talaga malala, ay nakaka-recover yan. Pagka na-applyan mo siya ng mga insecticide, nematicide. Ang mga insecticide dyan na ginagamit ko, pagka sili ganito, may tama na ng nematodes, pwede kayo mabos dyan magdilig ng insecticide, katulad nga ng Marshall insecticide. Ang Marshall insecticide, ang active ingredients na ay carbosulfan. Isa siyang uri ng insecticide na nematicide. So ang ginagawa ko dyan, tituna ko sa 60 liters sa tubig at dinidilig kada puno ng sili. So pag hindi available yung Marshall, mayroon dyan kapareho na brand ng insecticide katulad ng Benefit insecticide, nagawa naman ng Lidja Agri. So ang Benefit at Marshall insecticide ay pareho silang carbosulfan ang active ingredients. Pero ang pinakamahusay dyan na ginagawa ko talaga, pag may budget lang din naman, para maiwasan yung pagtama ng nematodes katulad yan ito, pag nag-transplant ako, bago ko ilagay yung punla sa butas, binubudburan ko muna ng Puradan bago ilagay ang punla. Nasa ilalim ng ugat ng punla ang Puradan. Ang Puradan insecticide ay isang uri ng insecticide na granules. At ang active ingredients ng Puradan ay carbopuran. So granule siya mga boss. Ang Puradan, ginagamit ko yan pagpunla pa lang, pag transplant. Kasi matagal ang bisa sa lupa niya mga boss ang Puradan. Umabot ng isang buwan mahigit yan. Kasi hindi naman siya natutunaw sa lupa. Nawawala lang yung kulay niyang kulay violet, pero yung granule niya, bato yan, hindi naman natutunaw. Kaya matagal yung bisa niya. So pag may bunga na, o kaya nag-harvest naman na, malapit na mag-harvest, at tinamaan ng nematodes ang sili ko, ang ginagawa ko, yun nga, nag-drenching ako ng Marshall o kaya Benefits. Halimbawa, mga 15 days pa, o 20 days bago mag-harvest, at may naglalanta na, so didiligan ko na siya. Para hindi na magkalat yung ibang puno na wala pang tama, hindi na siya tamaan at mapapatay na yung mga insekto na naninira sa ugat ng sili. Yan namang naglalanta na may tama na nematodes. Pag yan bago-bago pa lang siya, halimbawa mga ilang araw pa lang siya naglalanta at naagapan mo yan na nadidiligan mo siya ng nematicide, nakaka-recover yan mga boss. Nasubukan ko na yan. Wag lang naman yung isang buwan na siya naglalanta bago mo diligan, kasi maaring hindi na siya makarecover kasi ang ugat noon gabok na, pabulok na talaga. Kasi yung sili na may tama ng nematodes, paghapon yan o gabi, hindi siya lanta, buhay ang dahon niya. O pag sikat ng araw kinabukasan, saka siya maglalanta na naman ulit. Ganun ang ganon. So umaabot siya ng isang buwan mahigit bago siya matuloy ang mamatay. Na pag mainit, lanta, pag gagabi, buhay ang dahon. So matagal yan mas bago mamatay yung tinamaan ng nematodes. So kung bago-bago pa lang siya na apektado ng nematodes at niligan mo siya ng mga nematicide,
malaki ang posibilidad na nabubuhay siya at nakaka-recover. At pagka nakatubo yung bago niyang ugat at wala nang insektong naninira at napatay na nga ng lason, so mag-uugat siya ng panibago at babalik siya sa normal. Hindi na siya maglalanta. So mapapakinabangan ulit. Kaso nga lang, siyempre kung may bunga na siya, ang bunga niya napapanat kasi nga naglalanta siya pag tanghali. So maaaring hindi mo siya maibenta yung ibang bunga. Yung bulaklak naman nalalagas dahil nga naglalanta, ayaw mag-absorb ng tubig kasi nga yung ugat niya may tama, bulok. Katulad yan itong pinapakita ko sa inyo sa video. Yan mga boss, actual mismo yan na binunot ko dyan sa silyan ko, yung silya sa likod ko. Diyan ko binunot kanina lang yan. Yan o. Kaya yan, sariwang-sariwa yan o. So doon sa mga boss natin na nagkakaproblema sa naglalanta, ang siguro may payo ko sa inyo mga boss, pag may nakita na kayo na isang puno o dalawang puno na naglalanta sa inyong silihan, bunutin nyo na kaagad para madistingin ninyo kung bacterial wilt ba o nematodes. Pagka binunot nyo ang sili at nakita nyo ganyan ang ugat na may mga bukol-bukol, ay 101% mga boss yan, nematodes. Hindi siya bacterial wilt. Kasi hindi ganyan ang ugat ng may tama ng bacterial wilt. At saka pag tinamaan ng bacterial wilt ang sili, o kahit anumang tanim, wala na mga boss gamot yon. Hindi na yun magagamot kasi wala pa namang gamutan na imbento para sa bacterial wilt. So ang tanging paraan lang pag kung bacterial wilt ang tumama, ay tanggalin yung may tama at itapon o sunugin para wag na humawa sa iba. So ito yung nematodes naman, hindi naman yan tinatama sila sabay-sabay. Magsisimula yan sa isang puno, dalawang puno. Hanggang habang tumatagal, kumakalat yung mga insektuhan na yan, o pupunta naman yung ibang puno, o di parami ng parami maglalanta hanggang sa magkakamatayan, hanggang sa dadami yung mga matay. So sana sa mga boss natin yung mga sili farmers na medyo hindi pa ito alam, sana mga boss sa video ito ay makakuha kayo ng idea at may natutunan kayo. Marami tayo mga boss mga nabibiling insecticide para sa nematodes. Hindi po problema masyado yan nematodes, basta alam lang ang gagawin. So itong sili ko naman mga boss ay 11 months na ito. Ito pa yung sili ko last year na tanim na Red Dot F1. So pinabayaan ko na mga boss yan kasi mura silid sa amin, bagsak presyo. So ang gagawin ko dyan mga boss, bubunutin ko na yan at papalitan ng panibagong tanim na naman na sili pa rin, kaso lang ibang variety naman ng sili Taiwan. So baka June or July, tataniman ko na yan at ararawin namin yan ulit para maisalang ulit yung lupa. So yan mga boss ha, sana sa video ito may mga idea kayo nakuha at may natutunan kayo. Lalo yung mga napapanood ko kung minsan naawa ko na matatawa ka. Abay binubunot yung video, yung tanim sa actual sa video pinapakita, tapos sabihin sa nanonood ito kay bacterial wilt. Samantala kikita naman yung sugat, puro bukol-bukol ganyan nga oh. Hindi yan mga boss bacterial wilt. Iba yung bacterial wilt, iba yung nematodes. Kasi ang bacterial wilt ay bakterya, wala lunas. Ito naman nematodes, insekto yan soil-borne insect nga yan So may lunas yan mga boss. May mga pesticide na nabibili para yan makakontrol at hindi na lumala yung mga puno na wala pang tama. Kung maagapan yan, hindi na siya tatamaan pag napatay yung insekto sa lupa. Yung nga lang ang paggamit ng mga insecticide, lalo pag may bunga ng mga sili, mag-ingat tayo mga boss. Huwag yung maglagay ng, huwag yung piradan pag may bunga na kasi nga matagal ang bisa nun. Kawawa naman yung makakakain, baka magka-problema kasi ma-absorb ng ugat yon, pupunta yun sa mga bunga. So yun namang mga liquid tulad yan ng Marshall at benefits, hindi naman naabot ng isang buwan ang bisa sa lupa nyan. Matagal na dyan, 2 weeks lang yan lalo kung ulan na ulan pa, mawawala na kusa yan sa lupa. Pero bago mo lang mawala yan, di patay na yung insekto, diba? So hindi na lalala yung damage. So mga boss, ang ganito muna ako mga boss. Wala pa kayong mga boss mga bagong tanim at grabe init sa lugar namin. Babay mo na mga boss, abangan ang next video. Bye bye.